Good morning po. Yan. Good morning din po sa mga kasama natin sa online. I hope po na kahit po tayo ay nasa bahay, nare-reach po tayo ng Word of God, nabe-bless tayo. And kung tayo po ay may mga ibang ginagawa dyan, ini-encourage po namin, ini-invite po namin, upo po muna tayo at namnamin natin ang salita ng Lord. Sabi ng Lord, ang kanyang salita, di ba? Ang namumutawi sa bibig ng ating Diyos, ang tinapay na kailangan natin higit sa tinapay lamang na nandito sa mundong to. Kanina kumain tayo nung tinapay at ng juice. Yan. So pagka kain natin noon, tinanggap natin ang katawan ni Jesus at ang kanyang dugo. At sabi, ang Lord Jesus, di ba, siya ang ulo, tayo ang katawan. Tayo ngayon ang nagre-represent sa body ng Lord habang siya ay pabalik pa lang, mararanasan pa rin natin ang presence ng Lord sa pamamagitan ng pagmamahala ng isa't isa. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng nanalangin sa akin, sa lahat ng mga kaibigan ko, sa mahal ko, sa mga kaibigan, lahat best friends ko, at saka mga taong, mga cell group ko. Thank you po sa pananalangin sa akin. Dahil po sa inyo, nararanasan ko ang presence ng Lord. Dahil po sa inyo, ay naririnig ko ang salita ng Lord. At I hope po, sa araw na to, gamit naman ako, ay marinig natin ang sinasabi ng ating Lord. Amen. Naalala po ba natin yung pinreach ni Pastora last Sunday? Lepers. Amen. Ayun po. Gusto ko lang, syempre, bago tayo tuloy-tuloy, alalahanin natin, ano ba ang sinabi ng Lord last Sunday? Di ba? Pag mahalaga, ay dapat naaalala natin. Hindi after 1 week, nakakalimutan na rin natin. Kaya sabi ko, Lord, sige po, flashback tayo ng konti. Gusto ko lang po i-share yung napulot ko dun sa lepers na shinare ni Pastora. Sabi ni Jesus, hindi ba 10 yung pinagaling ko? Bakit isa lang yung bumalik? And nakita ko na kahit pala yung mga siyam, hinahanap ng Lord. Diba? Kumbaga, yung siyam na hindi bumalik ay, kumbaga, maaring nakita nila si Jesus as a healer, pero hindi as a Lord. Sabi ko, grabe naman yung mga hindi man lang nag-thank you sa Lord, di ba? Maaring iba, bumalik sila sa pamilya nila, nakalimutan na nila ang Lord na nagpagaling sa kanila. Maaring, noong panahon, marami naghihintay ng isang hari na merong kingdom nung time. Sabi nila, ganito magiging savior natin. Isang hari na mananalo sa maraming digmaan, katulad ni Muhammad. Parang ganun yung naisip nila. Bawat gera, panalo, ganyan. Pero nagulat sila ang dumating isang karpintero. Now, asan ang kingdom mo? Ibibuild pa lang ng karpinterong yon. And sabi ni Jesus, dahil nga tayo ang katawan, Peter, sabi niya, mula sa araw na to, Simon, ikaw si Pedro, si Petros, sabi niya. And upon this rock, I will build my church. Sa panahon ngayon, tayo po ang mga bato ng Lord. Naalala niyo po yung simbahan, parang bricks, patong-patong, di ba? Yung simbahan parang bricks. Tayo po, pagpapatong-patongin ng Lord at bubuuin natin ang simbahan. Bubuuin natin ang body of Christ. At salamat sa Lord kasi ang JGIA mula noon hanggang ngayon, pinapadami niya. Amen. Mula noon hanggang ngayon, binabago niya. Si President Marcos po ay na pinapanood ko siya inisip niya paano daw ayusin ang traffic, sabi niya. And bagong Pilipinas ang kanyang ginagawa. Naalala ko yung leper, 'di ba? Gusto nila ng bagong katawan bagong balat, 'di ba? Tayo binabago tayo ng Lord. Paano kung bago ang Pilipinas pero tayo luma, 'di ba? Napakahalaga na pati tayo updated. Tayo binabago din ng Lord. Lord, bago mo baguhin ang mundo, ako muna. Gusto kong maging handa dito sa mundong gagawin mo. Sabi ni Marcos, baka naman bigyan ko kayo ng bagong highway, pero yung disiplina nyo, palaaway pa rin kayo. Sabi ni Marcos. Baka naman pagalingin ko kayo, kumbaga kay Lord, pagalingin ko kayo, tapos di naman kayo bumalik. Parang sabi ko, sana ba yung gratefulness nung lepers na, yung lepers, tingin ko ang saya siguro kung yung 10 yun bumalik di ba? Etong JGIA, itong community natin, ito yung tao, yung mga tayo, yung mga lepers
na babalik sa ating Panginoon. Lord, thank you po. Sige po, tayo po muna tayong lahat. We thank you, Lord, for this day, for your word that will heal us, that will lead us, that will guide us. Ikaw po ang Panginoon. At kung anong sasabihin mo, Panginoon, ay pakikinggan namin, susundin namin. May it be na masaya, maganda, o maaaring nakakatama sa amin. If it is what we need, Panginoon, we will gladly take it from you. Accept it from you, Panginoon. Nawa po, malugod ang puso mo. May we bless your heart, we pray, O God. Thank you for your goodness, Lord. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Upo muna tayong lahat. Thank you po. So, yun. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi narito po ako ngayon sa inyong harap. At ang ipipreach ko po sa inyo ngayon ay hindi bago. Ang pipreach ko po sa inyo ngayon ay narinig ko a few years ago. Ang naalala ko. Ang dami nag-preach nito, pero ang naalala kong muka noon si Kuya Louie Polistico. Hello po kay Louie Polistico. Hindi ako sure kung nakakanood kayo ngayon, pero kung makita niyo po to, God bless you po. And thank you po sa pagpapagamit sa Lord. Nung time na yon, maraming nag-preach nito at ang kwento ay about kay Nehemiah. It is about rebuilding. Sabihin nga po natin, rebuilding. Yan din po yung ating topic sa time na to. Bale, naalala ko, ang Gia din po, meron silang pinreach. Sabi, meron daw mag-asawa, away sila ng away. Kumbaga, hindi na nila alam kung paano ba ayusin tong problema nila. Lagi na lang sila nag-aaway. Nakikita nila yung mali ng isa't isa, ganyan. Pero, isang araw, nagkaroon sila ng anak. At nung nagkaroon sila ng anak, nabaling ang atensyon nila dito sa batang to. Ang cute-cute naman, di ba? Anong kailangan ng batang to? At yung batang to, habang pinapalaki nila, nakita nila, uy, nagtutulungan, nalimutan na nila yung away nila. Kasi mas mahalaga sa kanila ang magtulungan at i-build ang future ng itong batang to. At natuwa ako doon, Lord, salamat, ang ganda nung message. And dahil po noon, nung time na yon, ang JGA kasi noon, naglalaro tayo sa 150, mga ganyan, to 170, bigla na tayo nagtuloy-tuloy, nagkaroon tayo ng JGA Noveleta, nagkaroon tayo ng JGA San Antonio, JGA Tansa, JGA Kawit ngayon. And talagang naniniwala ako na magtutuloy-tuloy pa, magkakaroon tayo ng marami pang anak. Magre-rebuild tayo na magre-rebuild. Nung kamakailan lang sa Kawit, ang mga tao ay doon na sila hindi na sila required na dito pumunta. And nabawasan tayo. Kaya makikita niyo po, meron tayong i-rebuild. Pupunuin muli natin ang mga silyang nandito. And napakahalaga na bawat city, merong simbahan. Amen? Amen. Napakahalaga. Kailangan marinig ng mga tao ang salita ng Lord. So we will start rebuilding. Agree po ako, hindi naman sa lahat ng bagay ay agree ako sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pero agree po ako sa isang bagong Pilipinas at sa disiplina na ang mga Pilipino po ay nagtutulungan, ang mga Pilipino ay marunong magmahal, ang mga Pilipino ay makadiyos, gagawa tayo ng bagong Pilipinas. At magsisimula yon hindi sa labas, kundi sa JGA. Amen. Ayan po. The same message will be preached to the new generation by the succeeding generation. Ito po ang succeeding generation. At ang mga anak po natin, ang parating na generation. At kung anong ituturo natin sa kanila ay hindi kailangang bago. Hindi kailangan bago. Kung ano yung tinuro ni Jesus, yun lang din ang kailangan natin sa totoo lang What the people needs is not always necessarily new, but true. Totoo, bago ba yan o totoo ba yan? Di ba? Kasi kapag totoong isang bagay, hindi kailangan laging bago. But it has to be fresh. Sabihin natin, fresh. Pahag ba kayo, bigyan kayo ng prutas, yung bigyan ng prutas sa inyo, bulok na, di ba? Parang hindi, di ba? It has to be fresh. Kung ano yung kailangan natin, Lord, I need your fresh fruit. Lord, I need your word na tutulong sa akin. Updated. Sabi, kapag kagagawa daw ng preaching ang isang pastor, kailangan meron daw siyang isang Bible sa kanang kamay
at isang newspaper sa kaliwang kamay. Narinig ko po yan sa isang pari noon. Sabi ko, ang ganda nun Bakit? Kasi may mga tao masyadong fixated sa newspaper kung ano nangyari sa panahon yun, nalilimutan nila kung anong sinabi ng Lord. Akala nila bago ang nangyayari sa mundo, pero matagal na palang nangyari yun. May iba naman, masyadong na-focus sa Bible, nalilimutan na nila kung anong nangyayari sa mundo natin ngayon. Anong nangyari? Naging Bible nerd na lang. Di ba? Ang nais ng Lord, tayo dito ay nagtutulungan gamit ang salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay nakakatulong para sa atin. Sa pamilya natin, sa school natin, sa trabaho natin, sa personal nating buhay. And si Nehemiah po, yan, yung kinuwento ni Kuya Louie, medyo pakita ko, yan, si Nehemiah. Siya po ang ginamit ng Lord nung panahon niya. Nabalitaan niya na ang Jerusalem ay natumba ang pader at nahabag siya. Sabi niya, yung puso ko hindi mapakali. Sabi niya, nakakahiya para sa isang bansa na walang pader. Kumbaga, yung broken down ang walls. Anytime, kahit anong bahay ang gawin mo, kahit anong ganda ng building na gawin mo, paglusob ng kalaban, wasak yan. Bakit? Wala kang walls. Noong mga time, napansin niya, ang mga tao inuuna, sarili nilang mga bahay. Sabi ni Hagay, teka lang, bago niyo unahin ang sarili niyong mga bahay, unahin niyo muna ang simbahan ng Diyos. At ginamit ng Lord si Zerubbabel para mabuo ang second temple nung time na yon. At mula nung nabuo ang temple, si Nehemiah ay hinipo ng Lord para i-build naman ang wall. Pag nagtulong-tulong tayo at nabuo ang simbahan ng Diyos, kikita niyo yung Eiffel Tower, di ba? Ang ganda, nakakainggit. Di ba? Sana may ganun din sa Pilipinas. Ano pa ba mga kumbaga matataas na buildings na parang nakakainggit, Burj Khalifa. Gaganda. 'Di ba? Parang Lord, sana may mga ganyan din ng Pilipinas. Tawag din skyscraper. Kumbaga parang ini-scrape niya yung sky. Kumbaga parang ginagasgasan niya yung sky, parang ganoon. Skyscraper. Kapag tayo nagtutulungan, nakikita ng langit. Hindi imposible para sa Cavite na maging tourist destination. Sa Cavite, halimbawa, ang sasarap ng pagkain. Kasi yung mga tao patuloy na gumagawa ng something that is good. Sa Pilipinas, ang sarap kumuha ng asawa, lalaki at babae. Kasi faithful ang mga Pilipino. Ang saya kasama ng mga Pilipino. Hopefully, ganun ang maging image natin. Ang sarap nating puntahan dahil sa ating mga tao, dahil sa ating mga talento, di ba? Dahil sa ating, kumbaga ano yung ginagamit ng Lord, pagtutulong-tulong tayo para makabuo ng isang bagong Pilipinas. Sabi niya, tatayo ko ulit ang walls at nabuo niya. Pero alam niyo po ba, sa dulo ng libro ni Nehemiah, ay, ang sabi doon, nananabunot siya. Nananabunot siya ng mga tao. Bakit? Nakabuo siya ng physical wall. Nabuo niya yun physical wall. But the hearts of the people were infiltrated. Sabihin nga po natin, infiltrated. Pag na-infiltrate po ni Satan. May wall nga siya na nandyan, pero yung mga asawa ng mga Israelites that time, taga-ibang bansa. At kung ano yung mga gawi, kung ano yung mga Diyos ng ibang mga bansa, kung ano yung language ng ibang mga bansa, kung ano yung mga nakasanayang culture ng mga taga-ibang bansa na hindi gusto ng Lord, nandun pa rin sa loob. May pader ka nga, hindi mo naman naharang ang tunay na kalaban, which is si Satan. Alam niyo po, maraming mga magulang, maaaring kinukulong nila, hindi naman kinukulong, maaaring sinashelter nila ang mga anak nila. Maaaring nasa kwarto lang anak niyo, pero alam niyo po ba, kahit sa loob ng kwarto, sa loob ng 4 na sulok ng mga pader, pwedeng nandun si Satan. Nagbabantay po ba tayo? The Satan can infiltrate our rooms. Ano po? Gamit ang social media, gamit ang cellphone natin. Di ba? Mga taong pinapapasok natin sa bahay. Satan can still infiltrate our church if hindi tayo nagbabantay. So ang gusto ng Lord is not a physical wall, but a spiritual wall. Amen? Sabihin nga po natin, spiritual wall. Yan. Bigyan ko po kayo ng isa pang something to imagine. Imagine kayo ng isang napakagandang babae. Yan.
Napakagandang babae. Whew. Ganda ng balat. Ang ganda ng buhok. Ganda ng forma. Ganda ng katawan. Natutuwa ako sa mga nakikita ko yung mga kalalaki natin, yung ngiti eh. Ang ganda. Pero pag ngiti ng babae, wasak ang ngipin. Wasak ang ngipin niya. Merong corruption sa loob. Maaring binantayan niya yung balat niya. Gluta ako. Maaring shampoo siya ng maganda. Maaring nagpabango siya, nagbihis siya. Pero merong isang part sa buhay niya ang hindi niya binantayan. At nag-build up ng corruption. Mga kapatid, mga kasama natin sa online, if we do not choose to build up, Satan will. Magbe-build up siya ng corruption sa atin. Papaano? Sa pamamagitan ng bad habits. Sabihin nga po natin, bad habits. Ayan po. Kung hindi po tayo magbe-build ng good habits, kung hindi po tayo magbe-build ng good plan, hindi po tayo magbe-build ng ating church ng isa't isa, magre-rise up ang bad habits. Ako minsan na lulungkot kapag nakakita yung mga ilang kabataan na hindi na marunong rumispeto sa matatanda. Sabi ko, ako, hindi naturuan ng magulang. Mga ibang kabataan na hindi na marunong makipag-usap, di ba? Nawala na yung social skills nila. Bakit? Instead na nasanay sila makipag-usap sa mga tao, sa mga kaibigan, puro cellphone na lang. Daming kabataan ang naging introvert sa generation na to. Dahil bakit? Mas sanay sila makipag-usap sa text, pero pag harapan na, awkward na sila. Daming introvert sa panahon ngayon. And the Lord wants to rebuild kung ano man yung tinuro niya noon. Ang gusto niya, tayo ay tanggalin natin ang katamaran. Ang gusto niya, tanggalin natin ang mga katakawan sa buhay natin. Ang dami. Kahit po ako, tatamaan sa dami. At napakahalaga, i-evaluate natin ang ating mga sarili. Bigyan ko po kayo ng example, si David po. Yan. Paano nag-build si Satan sa pamamagitan ni David? Si David, isa sa mga pinakapaborito ng marami sa Bible. Even ang Lord, tuwang-tuwa sa kanya. And ang ganda, ang daming accomplishments ni David. Nabuo niya ang Kingdom of Israel. But there was a time na dapat nasa gera siya. Kaso, tinamad siya. Dapat nasa gera siya, tinamad lang siya. At ang nangyari, tumambay siya sa bahay. At pagtambay niya sa bahay, dahil nga tinamad siya, napunta siya sa terrace nila, na nakita siyang babaeng naliligo. Ayun na. At nung may nakita siyang babae, nanood siya. Diba? At pagkanood niya, sabi niya, kailangan yung babae niya mahawakan ko. Kailangan yung babae, madala ko yan dito. Diba? So, nag-build up si Satan, kinuha niya. At nung kinuha niya, syempre may nangyari. At yung nangyaring yun, gusto niyang ilihim. So, pagbalik ng asawa ng babae, anong ginawa niya? Nagsinungaling naman siya. At pagkatapos niya magsinungaling, ayaw kasing parang hindi niya mapaniwala tong tao sa sinasabi niya. So, pinapatay niya yung tao. Nag-build up ang corruption sa paboritong tao nating si David. Okay sana. But meron siyang hindi na-guard sa kanyang puso. Sabi ng Lord, di ba? Guard your hearts, for it is the wellspring of life. Sabi din, a person without self-control is like a city with broken down walls. Sabi ng Proverbs. Sabi, your eye is like a lamp that provides light for your body when your eye is healthy. Your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have actually darkness, and if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. Later na po yan. Ayan po. Alagaan po natin ang ating mga mata. Alagaan po natin ang ating mga bibig. Alagaan po natin ang ating mga puso. It is time for us to reconstruct our walls. Disiplina, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Discipleship, sabi ni Jesus. Parents, it is our responsibility, mga parents po, your responsibility to disciple the children and the new generation. Mga kabataan, it is our responsibility to honor our parents, our leaders by being disciplined
Sino po dito nagte-text habang nakikinig? Or baka nagte-take notes, di ba? Gulat naman kayo. Sino dito ang hindi nakaupo habang nanonood ng online? Sino dito ang na-late kanina? Di po tayo perfect, di ba? Sino dito hindi nag-toothbrush kanina? Yan. Discipline po. Lahat po tayo kailangan nagtutulungan. And napakahalaga na tayo po, we help each other. We build each other up. Ako po, hirap po akong gumising ng maaga. So anong solusyon? Papagising ako. Pagka hindi ko, di ba? Pag pakigising po ako. Hanggang sa masanay. Di ba? Di ba? Kapag hirap po ako matulog ng maaga, anong kailangan? Dapat napagsasabihan tayo. Maraming mga kabataan ngayon, di ba? Kapag napagsasabihan, anong reaksyon? Instead na maging grateful sila, na kinorek sila. Kasi yung mga kaibigan natin, let us appreciate those people na nire-risk yung relationship natin. Maaaring magalit tayo, pero para maitama tayo, di ba? Sinasabi nila yung tama. Oy, brother, hindi maganda yung sa kalusugan. Parang ganyan. Brother, hindi maganda yung ganyang habits na Iba, ang anong reaksyon? Dahil wala ng disiplina, hindi na sila naturuan na magulang. Gagalit. Di ba? Naalala tuloy ako. Pag nagalit, di ba? Parang, tawag doon? Kumbaga, kasalanan pa nung nag-correct. Napakahalaga po na tayo po, kapag ka nako-correct tayo, alam natin, ano ba ang tama? Kasi hindi lang naman, it's him or her, you, ganyan. Kundi, alam natin, ano ba ang sinabi ng Lord? At kapag ka, yung sinabi sa atin, ay sinabi ng Lord, pasalamatan natin yung kaibigan natin, those people who risked your comfort, your relationship, alam niya, maaaring magalit ka sa kanya, pero sinabi niya pa rin, pasalamatan natin yung mga kaibigan natin, ganon. Sabi ng Lord, Christ died for us so that we are dead or alive when He returns, He can live with Him forever. Yeah, we can live with Him forever. So encourage each other and build each other up. Sabi niya, build each other up. And I hope po ako, nabibuild ko kayo ngayon. Pagkatapos po nito, magbibuild din tayo sa isa't isa at sa future generation. 2,000 years later, ang tinuturo ng Lord ay pinag-uusapan pa rin. At kahit dumating pa ang 3,000 years, maririnig pa rin ang the same message, the same truth na kailangan ng mga tao. Kahit 4,000 years pa yan. Kasi we will disciple each other through the words of Jesus. We will build each other up, just as you are already doing. Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance. Show them great respect and wholehearted love because of their work, and live peacefully with each other. Yan, great respect daw. Wholehearted love because of their work. Live peacefully. Brothers and sisters, we urge you to warn those who are lazy. Yan, ayaw daw ng Lord ng tamad. Tanongin mo ang katabi mo. Yan na, alam niyo na ang tanong. Tamad ka ba? Ang mga nanay, nakatingin sa anak yan, sigurado. Kung nandito si mama, baka tinignan din ako. So, brothers and sisters, we urge you to warn those who are lazy. Encourage those who are timid. Encourage yung mga napanghihinaan na loob, yung mga masyadong tahimik, i-encourage daw natin sila. Take tender care of those who are weak. Yan, maging maging malumanay tayo sa mga nanghihina. Kumbaga, dahan-dahanin natin sila. Be patient with everyone. Daming kabataan, wala ng patience sa ngayon. Bakit? Di na naturuan ng magulang ng patience. Ayaw pinapaiyak. Sa amin noon, hayaan mo umiyak. Kumbaga sa amin, hindi na makakamatay ang iyak. Kumbaga inaano sa amin ng magulang, nakaka-develop ng patience sa utak yan. Mga kabataan yun, baka konting iyak, Cocomelon! Di ba? Pabigyan agad ng mga kanta ng mga baby. Hindi na nasanay yung mga bata umiyak. Paglaki, yun iyakin. Bakit? Kasi nasanay siyang pinapamper. Sana siyang pinapadede. Every time umiiyak, ito na, di ba? Ganyan. Pero pag gayaan mo bata umiyak, sana yan. Sanay sa hirap yan. Hayaan natin ang mga anak natin. Kumbaga, build natin sila. Build natin ang patience sa kanila. Amen. Yan, grabe yung mga magulang. Yan, mga future na mga kabataan, alam niyo na kung paano didisiplinahin ng mga anak ninyo. Bala araw yan. See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other and to all people. Always be joyful.
Never stop praying. That is a part of discipline. That is what we need. Pagkain din natin yan. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus. Do not stifle the Holy Spirit. Do not scoff at prophecies, but test everything. Tinetest niyo po ba kung anong sinasabi ko? Test everything that is said. Hold on to what is good. Kung meron pong mali, sabihan niyo ako. Kung may mali, sabihan niyo si Pastora. I-correct natin yan next week kapag kami mali. Test everything that is said. Hold on to what is good. Stay away from every kind of evil. Are we staying away from every kind of evil? Or most lang? Or some lang? Every kind of evil. Now, may the God of peace make you holy in every way. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Dear brothers and sisters, we pray for us, sabi ni Paul. Pag-pray nyo kami, kailangan din namin ng prayer niyo, sabi ni Paul. Greet all the brothers and sisters with a sacred kiss. Batian tayo, di ba? Magsanay tayo. Kilala na po ba natin ang mga kasama natin sa church? Or baka yung mga bago po, kilalanin din po natin para madagdagan ng mga friends nila. Yan, makakatulong natin sa business yan, balang araw. Kapag build din natin sila, tulungan din natin sila. And I hope na lahat po tayo nagtutulungan sa problema ng isa't isa. Dear brothers and sisters, pray for us. Greet all the brothers and sisters with a sacred kiss. I command you in the name of the Lord to read. Matuto daw kayo magbasa. Diba? Sabi ng Lord. Read! Ay sabi ni Paul, this letter to all the brothers and sisters. May the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Sabi ni Paul. Ganda no? Ang daming parts dyan. Discipline, patience, di ba? Umiwas sa evil. Oh, never stop praying. Read this letter to all. Ganyan. Be joyful. Ang daming kailangan to sustain. Alam niyo po, ayan, taga lang po, mag-i-evaluate tayo. Kasi baka akala natin, hindi sa akin tong message na to para sa iba to, para to sa anak ko, o kaya para to sa nanay ko, para to sa tatay ko, para to sa mga nasa labas. This message is for everyone. For us, kahit para sa akin. Hindi ako perfect, pero ini-evaluate natin ang sarili natin, tatanggalin natin yung bad habits. Anong mangyayari kung araw-araw nagigising ako ng maaga, hindi naman ako natutulog ng maaga? Diba? Sakit. Diba? Sabi ng magulang ko, na kay mama noon, alam mo ba kung bakit ang taas ng sweldo ng call center? Sabi, bakit halos lahat ng call center merong medical care, di ba? Bakit? Kasi pambata lang yan. Sabi ni mama, kapag ka tumagal, na lagi kang puyat, hindi nakakayanin ng katawan mo pagtanda, kahit pa 8 hours yan. Kung hindi tama ang iyong pagtulog at kung tumanda ka na, sakit. Kaya may Medicare ka. Baga kaya meron kang medical help, mga ganyan. Kaya yung mga usually call center, pang bata yan pero napakaganda. Tuto tayo magkaroon ng klase ng business na magbibigay sa atin ng good routine. Gising natin sa umaga, ang gagawin natin, hygiene, di ba? Kahit bago matulog, ganyan. Kung ano oras tayo matutulog, tulungan po tayo dyan. Exercise. Evaluate po natin ang ating mga sarili. Tingnan natin, ang utak natin. Ano ba laman? Sa araw-araw ng buhay natin, di ba? Discipline ang kailangan. Or baka ito ang mga pinaiiral natin. Sa utak natin, baka nag-aalala tayo. Yung palang mas madalas laman ang utak natin, di ba? Kesa ang Lord, kesa sa promises niya, kesa sa planning, ganyan, pagmamataas. Mas matalino ako kaysa kay dito. Mas tamang alam ko kaysa sa kanya. Baka may pride na pala tayo. Di ba? Mata natin, pagpupuyat, pagbabad sa cellphone, di ba? Sa pamamagitan yan, if we do not build our walls, si Satan papasok, hihina ang immune system natin, sisira ang utak natin, sa pamamagitan ng bibig natin, pumapasok ang diabetes, yan, katakawan, at pumapasok ang cholesterol, napapatay sa atin. Sa pamamagitan ng pananalita nating walang ingat, mananuming pananalita, ay we're inviting trouble sa buhay natin. Minsan nga lang, di pa natin sinasadya, di ba? May nasabi tayo, ay, naku po, problema naman, kailangan ko ayusin to. Yan, di ba? Pag honey, sorry. meron tayong nasabi na hindi natin gusto, di ba? Na pupunta tayo sa trouble. So, sinasabi ng Lord, di ba? Ingatan natin ang bibig natin. Kahit po ako, ay kailangan bantayan ang ating sarili. Tenga natin. Saan na? Baka chismis na. Evaluate natin, iba lang ba yan? Hindi ba para sa atin ang message na yan?
Ang ilong, oy, bakit pati ilong nilagay pagpapabaya? Ano ibig sabihin pagpapabaya sa ilong? Baka di ka nagugupit ng buo sa ilong. Hindi, joke lang. Pero bukod doon, baka naamoy mo na mabaho, di pa natin nililinis. Di ba? Nakikita natin, ang baho naman ng Cavite. Okay lang yan, bahala na. Di ba? Linisin natin. Ang baho ko na. Okay lang yan. Di ba? Ligo na tayo. Baho na hininga ko. Sibilin na ako. Parang ganyan, di ba? So, pagpapabaya, kung ini-ignore natin ang ilong natin, ang puso natin, pagsiselos, seloso ba tayo? Lagi ba tayong galit? Okay lang ba kay Lord yan? O bahala na kayo ni Lord mag-usap paghihigante, baka hindi pa tayo nagpapatawad, gusto pa natin na mamatay ka sana. Mga ganong klase ng hindi gusto ng Lord yan. Pang-aabuso at pagnanakaw, ginagawa ng mga kamay. Paano tayo nang-aabuso? Maaring laro tayo ng laro, 12 hours na. Di pa tayo natitigil sa paglalaro. Maaring nananapak tayo, naaabuso natin ng ibang mga tao. Maaring nang-rape, nako po, yari, nang-aabuso. Iba't ibang klaseng forms ng abuso at pagnanakaw, nagagawa ng kamay. Evaluate po natin. Hindi lang tayo. Evaluate natin yung mga kaibigan natin. Tulungan natin sila. Help them build themselves as they also help us. Let us pray for those who need correction. Pray for those, pray for everyone. Pray for me as well. Pray for the other churches as well. Ang gusto ng Lord mag-build tayo. Yan ang mga tatanggalin natin. Di lang tayo mag-introduce ng good habits kasi mag-aagawan yan sa puso natin. Mag-aagawan yan sa oras natin. Ang good and bad habits. Kapag hinayaan natin, pagka sa araw na to, pagkalabas natin, hindi tayo nabago, pagkalabas natin, walang nangyari, sayang ang salita ng Diyos. Nagbigay ng napakagandang valuable ang Lord. Treasure ang Lord sa araw na to. Pero kung di natin susundin, di natin tinanggap. Para ka lang tumingin, uy, ang ganda, gold. Tapos umalis ka na. Sabihin niya, uy, ang ganda, gold. Tapos, sayang kung di natin nasundan. Anong build up natin? Let us build our characters. Yan. Sa character po natin ay maraming mangyayari pagka tayo po ay natutong mag-appreciate ng correction, pag na-control po natin ang eyes natin, na-control natin ang mouth natin, na-guard natin ang hearts natin, for it is the wellspring of life. When we have self-control, diba, we will be like a city with spiritual walls, diba? Kasi sabi ng Lord, pagdating ng panahon, hindi na physical walls ang ibibuild ng Lord. Bakit? Wala ka ng kaaway. Wala ka ng katatakutang bagyo, kasama na tayo ng Lord. Diba? But what we need is character that guards us from the attacks of Satan, guards us from the temptations of the devil that will lead us. Sabi nga ni Ate Ruth, naalala ko sa DE, simula sa patikim-tikim. Diba? Bisyo, nagsisimulang lumalim. When we start giving the enemy an entrance, a foothold, gagamitin niya yon, wawasakin niya tayo. Nung si Nehemiah po, mabalik lang tayo kay Nehemiah, si Nehemiah po, nag-build siya ng walls. Merong mga gustong sumali sa kanya, mga kalaban. Sabi, tutulong din kami. Maraming mga ganun tayo fake friends, di ba? Mga kaibigan na, uy, tutulungan ka namin, gawin natin to, ganyan. Pero alam ni Nehemiah na maaring dun sa parte ng wall, na kunwari nilagay, ay sige, tulong kayo, mga kaaway ko. Malamang maglagay ng gate yon sa loob. Malamang maglagay ng weak spot yon. Oh, dito kami gumawa nito, may lagusan yan dyan. Oh, dito kami gumawa, mahina yung sementong gamit namin dyan. Pagka umatake tayo, dito tayong lahat tadaan. Kumbaga. So, when we give the enemy a chance, gagawa siya ng stronghold sa atin. Hahawakan niya tayo ng napakahigpit at maaaring di tayo makawala if we give him a chance. Pag di tayo nag-toothbrush, kunwari, yun lang ang natin, there is where the corruption starts. Buuin natin, character, health and body natin. Anin mo kabaitan mo kung next week patay ka na. Diba? Anin natin ang matinding prayer natin. Diba? Kung di naman natin sinusunod ang pag-aalaga sa ating katawan. Gusto ng Lord, naalagaan natin ang katawan natin. Our body is the temple of the Holy Spirit. Alagaan natin sa pagkain at hindi lang sa pagkain. Sa pagtulog nga, tutulungan din tayo ng Lord.
sa pag-exercise, 'di ba? Siyempre, okay naman yung healthy ka, pero maganda rin yung may hubog, 'di ba? Darating tayo diyan. Tulungan tayo, bigyan natin ng time ang isa't isa, encourage natin ang isa't isa, samahan natin, build tayo ng relationship natin. Build natin ang relationship natin. Family, kasi baka bait-bait natin sa church, sa family pala, puro away tayo, di ba? The Lord wants us to rebuild our relationship sa ating family. Friends, di ba? Yung old friends, baka meron tayong mga kaibigan na hindi na nakakamusta. Enemies, ba't ba tayo nagkaaway, ganyan. Parents must teach children. Children must honor their parents. Turuan po natin ang mga anak natin. Mga anak, kung tayo po ay na-correct, maaring wrongly, ay unawain na rin natin ang ating mga magulang. Hindi naman sinabi ng Lord na perfect ang mga magulang natin. Alam ng Lord yon na hindi perfect ang mga magulang natin. Pero pasalamat na lang din tayo, hindi tayo pinapalayas lang lagi. Parang, minsan siguro baka may mga iba na palayas na. Pero hindi ko alam. Pero honor natin ang parents natin. Mga parents, if we know that we've been harsh, if we know na nagkamali, na may mga mali sa approach natin, humingi rin tayo ng pasensya sa kanila. The parents also have the responsibility to take care, to be gentle to their children, to help them toughen up. So, nasa Ephesians po yan. Basahin po natin. Tapusin natin ang Bible. Basahin po natin yan. Pero later po, balikan na natin. Tuloy-tuloy lang muna tayo. Yan. Let us not make, wag sanang hayaan natin ang relationship natin okay lang. But let us make our relationship strong. Let's continue building up. Kami ng mga magulang ko, mga kapatid ko, nagbabanding. Kumbaga gusto pa rin namin nagbabanding. Guusap kami about sa Word of God, kakamustahan kami. Don't just let na, okay lang kami, nandiyan lang kami, parang ganyan, di ba? Kamustahin natin, kapamilya natin, mga kaibigan natin. Let us strengthen. Sabi nga natin, strengthen. Strengthen our relationship. Hindi yung gagawa ka na pader, pahig kayo, gawa kayo bahay, pero next year, wasak na. Hindi, di ba? Gusto natin malakas. I-fortify natin ang lakas ng ating mga pader. So, wag lang natin hayaan, okay lang, but let us make it strong. Let us build connections. Kung konti lang kaibigan mo, make new friends. Di ba? Siyempre, yung tamang friends, karoon ka ng inner circle na maganda. Dagdag ka ng friends mo kung konti lang, di ba? Anong bibigay sa atin ng Lord? Sumunod, budget and skills. Ayan, isa pang klase ng habits. Meron ako napakinggan eh. Sana, gastosero, 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 gastosero. Shopee pa, Lazada pa, parang ganyan. Waldas pera, parang ganyan. Sabi ng Lord, the wise will always have what he needs in the right time. But the fool will waste away whatever he has whenever he has. Diba? Karoon ka ng something, gastos lahat, parang ganyan. Diba? It is wise na matuto tayong mag-budget. It is wise na matuto tayong mag-invest. Minsan, sa investing, gagastos ka eh. Gastos ka ng time, gastos ka ng pera. Balik nun, maganda. Di ba? Meron kang return of investment. So, sa skills po natin, ano po ba yung mga magagandang skills na binigay sa atin ng Lord? Meron po kasing mga talents na binigay sa atin na makakatulong sa atin sa pag-iipon natin rin, sa budget natin. Halimbawa, marunong ka bang maggupit ng buhok? Lagi kong example po yan. Alam na po ng marami yan. Kunwari, marunong ka maggupit ng buhok, extra 300 din yan. Kung makadalawa ka sa isang araw, di ba? Ano rin yan? Kumbaga, makakatulong din sa pag-iipon. Marunong ka bang, ano bang sample pa dito? Magluto. Yan, extra budget din yan kung nakakapagluto tayo. Build natin yung skills natin. Di naman kailangan lagi dito lang, tugtugan lang, ganyan. Daming skills, gamitin natin. Sobrang excited po ako balang araw na magkaroon tayo ng mga doktor. Ini-encourage ko talaga mga kabataan. Kung nag-iisip pa rin kayo ng course nyo balang araw, mga nanonood sa online, kung live man or hindi, kung nag-iisip kayo, napakaganda na merong mga kabataan na nagtitake ng a few steps more para magkaroon ng degree. Kumbaga, ng paglalim. Karoon tayo ng doktor, magkaroon tayo ng abogado, karoon tayo ng engineer, di ba? Gagamitin ng Lord ang talents natin to build more churches, to build more sanctuary, to build more hospitals, to build more homes na nakakatulong. So yun po, mag-aral tayo maigi, mag-invest tayo sa talents na binigay ng Lord sa atin, and huwag tayong gastosero. Kumbaga, huwag natin ubusin ang lahat sa isang investment lang. Sabi, don't put your eggs in one basket lang. Kundi, tuto tayo.
Paano ba mag-manage ng pera? Gustong-gusto ng Lord na nagmamanage ng pera. Tanungin niyo pa si Pastor Stephen, bibigay niya sa inyo ang parable of talents, di ba? Gusto ng Lord ang marunong tayo na talagang magtipid at hindi basta-basta gastos sa maraming bagay. Lastly, soul and spirit. Yan ang pinakamahalaga, sa totoo lang. Kahit anong ganda ng karakter mo, kahit ano kung patay naman. What is it for a man to gain the whole world and lose his soul? Di mo natin madadala lahat ng may ipon natin. Di natin madadala yan eh. Kahit gaano pa ka-healthy ng katawan natin, di ba? Di natin madadala yan sa kalangitan. Pero ang soul and ang spirit, yan, eternal yan. Let us make it a habit, a good habit, a discipline to pray every day. Sabihin nga natin, pray! Every day. Sabihin nga ng mga online dyan, type nyo nga ako sa comments, pray every day. Yan. Read your Bible. Pray every day. And you'll grow. 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 Kinakanta sa amin. Binild up kasi kami sa Sunday school. So, nagstay sa akin yung kanta ngayon. Read your Bible, pray every day, and we grow. Grow. And we grow. Devotion, di ba? Bigay tayo ng time sa Lord, spend tayo ng time sa Creator natin, sa Father natin, makinig sa instruction niya. I encourage everyone, magkaroon tayo ng cell group. Napakaganda ng cell group. Napakalaking tulong ng cell group sa atin, sa lifestyle natin. Kasi may magko-correct sa atin dyan eh. May mga ngamusta sa atin dyan eh. Maring wala kang connections, yung ka-cell group mo may connections, matutulungan ka yan eh. Maring wala kang idea, yung ka-cell group mo may idea, matutulungan. Saan ka didikit? Sa kaibigan mong bad influence? Ay, good luck. Di ba? Saan ka makikinig? Sa tropa mo, sabi, hindi, huwag yan, basketball na tayo. Huwag mo na isipin yung pamilya mo. Dito ka na, lumayas ka na lang, dito ka na sa amin. Ganong klaseng, ganong klaseng mga advice na lang ba ang gagawin natin? Hindi, di ba? Doon tayo sa magsasabi, brother, build up mo ang family mo. Di ba? Maring di ka nila tinatrato ng tama, pero sa'yo magsisimula ang pagbabago ng Diyos. Also, lastly, in-encourage ko pong everyone, tuloy po tayo sa journey natin. Bukod sa pagsisimba, bukod sa pag-cell group, nagtutaral po tayo ng Bible. Ako po hanggang ngayon nag-aaral ng Bible. And the greatest pastors po, kumbaga hindi tumitigil sa pag-aaral ng Bible. Hindi tumitigil sa pagkilala sa ating Lord. So tayo din po, I hope, magkaroon tayo ng mga bagay na hindi na natin malilimutan, matututunan natin sa Lord. In-encourage ko po ang bawat isa. Enroll po tayo sa SO. So, yan. Lapit sa training po. Yan. Lapit po tayo sa mga ministry, mga cell group leaders. Ganyan po, papakilala po natin yan. Baka magkaroon tayo ng poster dyan. Sino-sino yung mga leaders ng youth, ng ACTS, ng home, ng lahat, ng children, ganyan. Enroll po natin, pag-aralan natin ang Bible. Pag-aralan natin ang Word of God. And lastly, watch out kay Satan. Kahit gaano kadaming good habits natin, if we give Satan an entrance, guard your heart. Let us guard our hearts. Tulungan tayo. Yan po, ako po, temptation. Sarap. Araw-araw po natin nakikita yan. Ako, nakikita ko yan sa cellphone ko. Bukas ka ng Facebook. Ganda ng pagkakatimpla. Susubukan ko yan. Diba? Okay lang minsan, di ba? Araw-araw mo naman. Ang taas na ng anxiety sa Pilipinas. Nagtaka pa kayo. Taas din ang kape sa atin. Di ba? Ayun, kape pa more. Ayan. Opo, sarap nakikita natin paano ginagawa, di ba? Gumagano-ganon pa yung camera. Tapos kung paano yung taba, nalulutong. Uy, grabe. Ganyan si Satan eh. Di ba? Ang ganda eh. Kala niyo ba chicks lang maganda? Ganda rin yan oh. Ganda rin yan oh. Pero hindi lahat ng maganda, mabuti, di ba? Para sa atin. Tapos na po message. Wala na. Yan, tapos na po message. Pero yan po, palakpakan po natin ng Lord. Thank you po. Body of Christ. That is who we are. Malilit na bato, Peter, Petros. Katulad ng bricks sa isang simbahan. Let us build each other up. Let us pray for one another. Let us not neglect what the Lord has said today. I hope, balang araw, itong tinuro ko ay tuturo din ng mga kabataan sa next generation na darating. Kayo na pong bahala sa message na narinig niyo. I hope, turo niyo sa mga anak niyo. I hope, turo niyo po sa mga churches na mabubuo pa natin balang araw. The Lord loves us.
May glory be to the Lord. Tayo po tayo.